Magandang araw po sa lahat ng sumasubaybay sa ating video presentation, ang pangangaral ng salita ng Diyos na alam naman natin po ay ito ang pagkain ng ating kaluluwa, nagpapalakas sa ating pananampalataya para sa ating pagkilos sa araw-araw. Maraming salamat po sa lahat ng nagla-like sa ating pong presentations at gayon din po yung pong mga nagpapadala ng kanilang mga comments at yung pang nagsishare sa kanilang mga kaibigan para din maibahagi itong ating ginagawa. So, simula po sa ating upload na ito ay magkakaroon po ng dalawang bahagi. Unang-una po, ito po yung ating pong mga pagbati at pangumusta. Sana po kayong lahat po ay nasa maayos na kalagayan. At meron din po tayong mga patutugtuging mga himno na pwede po kayong makisabay. Kasi po ang atin pong ipuproduce ngayon po ay isang pagsamba. At sa isang pagsamba, bukod po sa mga panalangin, pag-aawitan, at naroon din po ang pangangaral ng salita ng Diyos. At yung pong ikalawang bahagi ay yung pong pagdiriwang natin sa banal na hapunan ng ating Panginoon. Kaya sa mga nag-aaral po ng worship ay tulad po ng nangyari dun sa iglesia sa Bagong Tipan, yung pong unang bahagi ng pagtitipon ay yung tinatawag na Ministry of the Word. Yun po yung pangangaral. At yung pong ikalawang bahagi ay yung pong Ministry of the Sacrament, dilibat ang pagdiriwang sa Santa Cena o pag-alaala sa Panginoon. So yun po ang kinapapaluban ng ating gawain. Kaya't magsimula na po tayo, magpatuloy po tayo sa pamagitan po ng pakikisama sa isang awit ng pagpupuri. Ano po? So ito na po. Sambahin sa kalangitan, ating awitin ang pagmamahal, ating tanggulan sa lahat ng araw, at sa kaluluwa ay kapahingahan. Ikalat ang biyaya niya't lakas, balabal niya ay ang liwanag, ang sasakyan niya'y kulog at kidlat, madilim na bagyo ang kanyang landas. Tayo po ay dumako sa presensya ng Panginoon sa pamagitan po ng ating panalangin. O Diyos na lumikha sa lahat ng bagay, maging sa kalikasan at ng daigdig, mula rito ay nadiskubre namin ang energy at ang kuryente, at ngayon ay ito po ang nagagamit namin sa halos lahat ng bahagi ng aming buhay, sa komunikasyon, at tulad sa internet, tulad po ng ginagawa namin ngayon, ito po ay powered by electricity, sa transportasyon, sa paggawa ng pagkain at pagpapagaling sa mga may sakit. Marami pong gamit ang amin pong natuklasang ito na bahagi ng iyong nilikha. Subalit kami po ay nalulungkot din kung ang teknolohiya ay nagagamit sa ikasisira ng iba, ikasisira sa dignidad ng mga tao at paggawa ng mga kasangkapang pamuksan ng buhay. Panginoon, patawarin po ninyo kami kung ito po ang nangyayari sa amin. Nawa, higit po naming tuklasin ang mga bagay na sa ikagagaling ng lahat. Pinupuri ka namin, O Diyos, at ang lahat ng ito ay dinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Para po sa ating pagbasa ng banal na kasulatan ay
Buksan po natin ang ating mga ebanghelyo sa sulat ni Mateo sa kabanatang 13 at talatang 24 at hanggang 29, at pagkatapos po ay doon po tayo sa bahagi ng talatang 37 at mga sumusunod. Ganito po ang nasusulat. Inilahad din ni Jesus ang talinhagang ito sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad dito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masamang damos sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw din ang masamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin na po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Pagkatapos nito'y iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang tungkol sa masamang damo sa bukid." At ang tugon ni Jesus, "Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ay ang mabuting binhi. At ang mga taong pinaghaharian ng dyablo ang masamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga yon ay walang iba kundi ang dyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang damo at sinusunog, gayon din naman ang mangyayari sa katapusan ng daigdig." Sumaatin po ang pagpapala sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Sa ngayon po ay marahil ay alam na natin ang kahulugan ng pagsusuot ng face mask. Tulad po ng aking sample, may dala po akong face mask. Ayan. At ito po'y bahagi ng mga health protocols na ipinapaliwanag sa atin ng ating pamahalaan. Bukod sa pagsusuot ng face mask, yung pong paghuhugas ng kamay, yung social distancing, physical distancing, at yung pananatili sa ating mga tahanan, maliban na lamang kung meron kang importanteng gagawin. Ano po? At ito po ay naglalayong protektahan natin ang ating mga sarili at protektahan din ang ating kapwa. Kasi hindi tayo nakasisiguro, dahil kadalasan daw yung mga asymptomatic o walang nakikitang sintomas na sila'y may sakit, sila pa ang nagdadala ng mikrobyo o ng virus. At sila ang nakakahawa. Kaya maging sa ating bansa, makikita po natin na mabilis ang pagdami ng mga infected persons. Batay po sa balita kahapon, ay meron na pong 60,000 ang apektado sa ating bansa. Kaya sabi po ng mga eksperto dun sa UP, University of the Philippines, maaring ito ay umabot ng 85,000 sa Agosto. At yan ay kung hindi natin susundin ang mga sinasabing minimum health standards and protocols. Gayun din, marahil ang ating makikita sa isang bukid na binanggit ng ating Panginoon sa talinhaga na kanyang ikwinento sa mga taong nakikinig. Maganda ang tubo ng mga tanim, ang mga trigo, at gayon din ng masamang damo o yung tares sinasabi. Halos kasi magkapareho ang itsura ng
trigo at ng masamang damo kapag sila po ay sabay na tumutubo. Mapapansin na lang ang pagkakaiba kapag dumating na ang anihan sapagkat ang mga tribo ay namumunga na. Kaya't nagtanong ang mga alipin nung may-ari ng taniman, di po ba mabubuting bunga ang inyong inihasik? Bakit ngayon ay merong mga damo? So, nagpaliwanag ang ating Panginoon Hesus. Ang sabi niya, yun daw kaaway. Meron pala siyang kaaway, na noong natutulog ang mga tao ay doon naghasik ng binhi ng masasamang damo. Kaya't sinabi ni Jesus, hintayin na lang muna natin ang pag-aani. Hayaan ninyong tumubo at pag panahon ng pag-aani, titipunin ang mga trigo at dadalhin sa kamalig at ang mga masasamang damo naman ay susunugin. Para bagang yung nagkaroon ng botohan doon po sa prangkisa para sa ABS-CBN na ang daming mga tao doon, mga opisyales, mga tinatawag nating mga kagalang-galang, honorable, akala mo kung magsalita sila talagang makatuwiran ang kanilang sinasabi, pero yung pala pagdating dun sa botohan, dun na bisto kung ano talaga ang damdamin at isipan nila. Kaya 70 ang tumutol na magkaroon ng bagong prangkisa ang ABS-CBN, 11 yung pabor. Kaya nakita po natin hindi na po makakaere ang ABS-CBN at dahil dyan marami po ang nawalan ng source of information, marami pong sa kanilang empleyado, 11,000 ang nawalan ng trabaho at hindi lamang po yung 11,000 na yon, kundi yung iba pang mga nakikinabang doon po sa mga negosyo na napapalib o umiikot doon sa usapin ng broadcast. Kaya po yun yung pinsala na nangyari na kahit na ang Department of Labor, ang Bureau of Internal Revenue o BIR, ang Securities and Exchange Commission at maging ang Bureau of Immigration na nagsabi ay walang Ginoong Lopez na may-ari ng ABS-CBN ay Filipino citizen siya. Bagamat meron din siyang American citizenship dahil doon po siya isinilang sa Amerika. At maging ang Supreme Court ay kanilang ibinasura yung pong co-warrant of petition ni Solgen, Solicitor General Calida. Napatunayan po na walang nilalabag ang ABS-CBN at kung meron man ay kasuhan siya ng mga administratibong kaso at kanyang magmulta kung kailangan magmulta. Pero wag idadawit ang prangkisa, usapin ng prangkisa sapagkat yan ay isang karapatan, isang pribilehyo, lalong-lalo na sa larangan ng pamamahayag. Pero ang sabi po ng isang magiting na kongresista, ang paghingi ng prangkisa ay para daw nanliligaw. Nililigawan mo ang kongreso para ibigay yung pribilehyo yun. Kaso po ay yung mga nililigawan natin kung minsan iba yung iniisip nila makasirili din kung minsan. Halimbawa po, yung babae titingnan, ito bang taong ito makakapagbigay sa akin ng gusto ko, lahat ng gusto ko. Ayun. Kaya tutuusin, ito po ay isang political exercise. At kapag sinabi po nating political exercise, ang usapin po dyan ay kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Siya po ang magdidesisyon. Kaya't yung pong kapangyarihan na yon ay kanyang pananatilihin sa kanya. Kaya't kailan kaya darating ang anihan dito? Yung pag-aani na kung saan itong pong mga kinatawan kuno natin ay sila po ay pagdidesisyonan din ng taong bayan. Ito kaya yung darating na eleksyon o ano pa man. Pero tulad po ng ating nakita dito po sa talinhaga na binanggit ng Panginoon,
Sa isang larangan, sa isang daigdig, kuminsan hindi po mo makikita yung mabuti at masama. Kuminsan ay pare-pareho sila. Walang sintomas, walang tila baga walang panganib. Pero pagdating ng panahon, makikita mo na ang mga tunay na kulay at mga tunay na mga kalalagayan ng mga tao. Gayun din sa parabola, may mabuting binhi, may masamang binhi na naihasik doon sa bukid na yon. Kaya yung mga masamang damo, di syempre susundin po nila yung pinuno nila, ang pinunong Diablo, na yun po ang sinabi ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, ikaw, tayo kung tutuusin ay hindi ka likas na masama. Hindi ka masamang damo na isinilang, kundi ikaw ay nilikha sa wangis ng Diyos. Subalit kung minsan po, may mga damdamin po tayo na kung saan ay nananaig yung ating makasariling kagustuhan. Kaya yun po ang ibig sabihin ng pagsunod sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Na siya ang gagawin mong hari, na ikaw ay maglilingkod sa Kanya, at kung babalikan natin ang talinhaga doon po sa pagtatanim, ikaw ay inaasahang magbunga. Magbubunga ka ng mga gawaing makatarungan sa pag-ibig, kapayapaan. Ikaw ay mamumunga sa tulong ng banal na Espiritu, the fruits of the Holy Spirit, at ikaw, ang iyong buhay ay tunay na magbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pamagitan po ng mensaheng ito. Tayo po ay dadako sa ikalawang bahagi ng ating gawain. Gamitin lang po yung susunod pong video.